Mapagpalang araw, kaibigan. Namigay na po ng alawan sa Manila City Hall para sa mga senior citizen. Ito po. Senior po ako. Yeah. Ngayon, meron magandang balita. Meron silang binibigay na pulyetos doon na ito. Kung babasahin ko po sa inyo, sa ano lang po ito Manila, City of Manila, ay ilalim ng pangangasiwa ni Dr. Hani Lacuna at saka ni Yul Serbo. Sabi niya rito, 100% increase of senior citizen allowance starting January 2025. Ayun. Ano pala sila? Hindi pala sila yun. No? 1,000. Ngayon, ito'y magsisimula sa January 2025. Yan, ito po'y pinirmahan na po ng DSWD at saka ni Dr. Hani, Mayor ng Manila, na pasisimula nito sa January ng 2025. Kaya makakakuha na po ang isang senior citizen na allowance ay 1,000. Ayan, 1,000. Yan. Nakakatuwa naman po, meron tayong mga ganitong mga namumuno, nakakaisip silang dagdagan ng allowance ng mga senior citizen. Actually, yung mga senior citizen po, pag senior ka na, marami ka ng gamot na binibili. Kaya, ala ka nang magagawa. Damatan na. Okay, heto pa, babasahin pa natin itong malaking ano. Ito, malit lang ito. Wala sulat sa likod. Ito, meron. Okay, ito naman. Kalinga sa Maynila. Yan, ito po yung nakalagay. Pulong-pulong sa pagtulong ni Mayor Hani Lacuna Pangan at Vice Mayor Yul Serbo. Yan po yung nakalagay. Binabasa ko lang po. Ano ito? Benepisyo at pribileyo ng mga senior citizen. Ayan, may picture po sila, oh. Ayan, yung nakagitna, senior citizen. Okay? Ito nakalagay sa likod. Babasahin ko po ito, Manila Senior Citizens, benepisyo at pribileyo. Simula Enero 2025, ang mga monthly monetary allowance na tinatanggap ng senior citizen sa Maynila ay magiging 1,000 piso, 1,000. 1,000 na. O, number 2, 100,000. Yan, 100,000 naman po. Cash gift sa mga centenaryong 100 years old Manileño. Yung 100 ng birthday. Ayan, binibigyan na nila ng 100,000. Actually, nagsimula nito nung araw pa, marami na sila nabibigyan ng 1,000 ay ng 100, ano? Birthday cake sa katlo para sa kaharwan na senyor. Oh, dito po. Ayan, may drawing pang cake. Totoo po yan. Kada birthday mo, nakakatanggap ka ng cake. Ang nakakalungkot lang po, yung mga katunggali ni Dr. Hani, sabi ba naman, cupcake lang. Alam nyo, masama ginagawa nila. Ba't nila sasabihin cupcake samantalang ang totoo, cake po talaga nakukuha. Kami cake yun Yung cupcake po, yung maliliit na ganyan, yung ganyan kalalaki ng 5 piso. Yun ang cupcake. Kaya, yung ibang kalaban po ni Dr. Hani, may halo pang paninira. Pati itong 1,000 ito, binabatikos nila. Ba't ngayon lang daw ginawa? Aba, dapat pasalamatan mo na nga nagbibigay na nga ng dagdag Ang masakit sa kanila, batikos dito, batikos doon. Imbis na pasalamatan nila di si Dr. Hani na tinatawag nilang ate, mahirap, tinatawag mo nga binabatikos mo naman. Aba, in reality, kung magkapatid kayo, ate at saka nakababatang kapatid, baka sampalin ka ng ate mo Gumagawa ng mabuti, imbis na pasalamatan mo, sinisirahan mo pa sa ibang masamang tawang ganyan. Imbis na pasalamatan, naninira. In public na, narinig ko po Ito, pangapat. Pre-admission sa lahat ng sinehan.
sa lungsod ng Maynila tuwing araw ng Lunes, Martes at Huwebes. Yun. Libre, ano? Ayan, nadagdag yung Lunes. Ang alam ko dati po, Huwebes lang. Pero ngayon, meron na palang Lunes at saka Martes, ano? Very nice. Ito, sunod. Pre-admission sa Manila Zoo tuwing araw ng Miyerkules. Ayun. Kung gusto niyo pong manood ng mga hayop sa Manila Zoo, libre pala. Tuwing araw ng Miyerkules, yung mga senior lang po libre na. Walang discount, 20%. Libre Yan. Sa Manila Zoo. Ayan. Ano pa yung sunod? Trabaho para sa mga kwalipikadong senior citizen sa lungsod ng Maynila. Totoo ito. Maraming mga senior citizen nakakapasok sa mga food chain. 4 na oras lang po yun ang binibigay ng food chain. Halimbawa, Jollibee, McDonald's, yung mga ganyan ba na related sa negosyo. Doon lang po sila sa pinto, taga-welcome. Yan, SM yan. Tumatanggap din ng SM yan. Yung mga senior, isa yan sa mga katayhap ng Manila City Hall. Ano po? Na yung mga senior citizen na kaya pa nila, isipin nyo, 60 nyo, senior citizen, di ba kaya mo pa, di ba kaibigan? Unless ayaw mo nang magtrabaho, pwede kang mag-apply. Ngayon, ang alam ko dyan, 4 hours lang. Ano pa? Marami rin ino-offer ang Manila City Hall ng mga, halimbawa, yung beautification. Nung minsan, napasyal po ako sa Arroceros. Kalating araw lang ang trabaho ng mga babae ron. Next, kalating araw naman yung susunod. Yan. Yan mga ganun bang bagay, ano? Hindi na pinapahirapan. Ito pa. Pre-maintenance medicines sa mga health center sa lungsod ng Maynila. Actually, meron na po ngayon sa City Hall ito. Yung butika. Actually, nung Vice Mayor po siya Mayor naman si Isko, nagpagawa na po siya sa City Hall ng butika sa mga senior. Pero nung panahon na yun, hindi po umubra yun ibig sabihin, natapos yung termino ni Isko at saka niyan, hindi po nabukas yun. Pero ngayon, nakabukas na po yun sa panahon ni Dr. Hani. Kumbaga, yan po yung kanyang, nung siyang Vice Mayor ni Isko, isa sa kanyang, adikahin. Na yung may reseta ka, daling mo rin kung meron, libre. Ayan, natupad po sa panahon ng kanyang pagiging alkalde ng Maynila. Ano pa? Pamaskong handog, gift pack. Ayun, nakakuha na rin kami po yung food pack na tinatawag nila na meron 3 kilong bigas, spaghetti, at saka mga dilata. Ayan. Yung mga iba, ewan ko sa mga ibang tao, manira lang sila. Sabi nila, binabatikos pa nila yon. Isipin nyo, imbis na pasalamatan nila na merong food pack. Yung iba naman, hindi ba naman talaga may sayad kung minsan ng mga, sorry to say na may sayad Kasi kinukumpara nila kay Isko, nung pandemic daw, panay-panay. Pandemic naman yun Ngayon wala ng pandemic. Gusto nila, panay-panay daw yung food pack. Sabi ko, wala naman ng COVID-19. Gusto nyo? Kailangan magkaroon muna ng COVID-19 muli. Kaya yung mga iba, ewan ko anong utak meron yung mga ibang matatanda. Kasi naangkin din yun. Binabatikos pa nila yung binibigyan na nga, hindi pa sila magpasalamat. Gusto nila panay-panay. Sige, sabi, subukin nyo man na magkasakit ng COVID-19 ka ako. Kahit na wala ng COVID, gusto pa nila yun Kaya lang kung nagkaroon ng food pack noon, sa buong Pilipinas yun. Di lang naman sa Maynila na nagkaroon ng food pack kasi nga lockdown. Hindi nakakalabas ang mga tao para silang bilanggo sa kanilang tahanan. Kaya ang ginawa ng gobyerno, gumawa sila ng paraan to sustain kahit papahano, matulungan sa pangangailangan ng mga food pack. Pero ngayon, wala ng COVID-19. Kita nyo yung mga tao ngayon no? Wala na nga face mask, wala nang cover mo. Facial. Gusto pa nila, meron to.
Sumusobra naman yung mga ibang tao. Akala mo naman, yung tutusin, tanangin mo sila. Nagbabayad kayo ng bes. Wala, hindi nga sila nagtataks. Hindi na nga sila nagbabayad ng bes. Reklamador pa. Kaya pasalamat po tayo ngayon. Ito yung magandang balita. Starting January. Yan. Ito po yung batas na pinirmahan sa pagitan ni Mayor Rani at saka ng DSWD. Ngayon, itong batas na ito, kahit sinong maupo sa Maynila, tandaan niyo po, kahit sinong maupong mayor ng Maynila is guarantee every month is 1,000 na. Ngayon, halimbawa, merong ibang nanalo kandidato, ano ba? Halimbawa lang nanalo yung Sam Versosa, mas malupit yun. Alam niyo magkano pinangangako niya? Kung siya maupo ng Maynila, 2,000. Pero, wala pa naman proven yun eh. Kasi hindi pa naman nanungkulan yun. Ngayon, kung sino man ang manalo, nasa kanya kung gusto niya dagdagan yung alawas ng senior citizen o hindi. Nasa kanya yun. Ano po? Pero ito po yung assurance na nakita ko po ito, napanood ko, na pinirmahan na po ni Hani, ni Mayor Hani at saka ng DSWD. Hindi pinangako, pinirmahan na po nila. Yung iba naman, sasabihin mo, pinirmahan. Amin na yan. Hangal pa ng hangal. Kulang na lang sabihin ko, sige, pag naipatupad sa January, di wag nyo kunin. Hangal-hangal kayo eh. Sabi nila, di matutuwa yan. Hindi totoo. Pinirman nga yan, nakita ko ako, napanood ko. O ito na. Sinabay sa mga alawas ng mga senior citizen ng Manila. Dito lang po sa Manila, under Mayor Hani, ano? Ayun, kayo pong mga sa ibang syudad, nasa mayor nyo po yan. Huwag nyo hanapin, lalo na kung ang inyong lungsod ay may tax. Yung koleksyon, talagang ganun po. Sa Maynila po, ang dami pong negosyo rito, halos walang bakante lote, puro negosyo eh. Kaya, naturalmente, kung tax at tax lang ang pag-iusapan, talagang nakakakuha ng gusto ng tax. Kaya, maganda naman to. Yung mga senior na kagaya ko, ako, alam nyo, simple lang ako. At the age of 20, naghanap buhay na po ako sa private. Nagsimula na po akong magbayad ng buwis sa aking sweldo. Sa sweldo baka sabihin ng iba, kami naman, kumakain kami, may tax. Hindi po yung pagkain na sinasabi ko. Yung income mo, earning, monthly, nagbabayad ka ng tax. Dati noon, pag natatanggap po namin yung aming 13-month pay, buo, walang bawas. Hindi ko alam anong ginawa ng union namin noon. Aba, meron na rin bis. Samantalang ang pagkahalam ko, walang bis yung aming 13-month pay. Mga loko-loko din yung mga namumuno sa amin sa union eh. Mga hindi mo malaman. Kasi mga management sila eh. Sukat ba naman yung tax namin ay yung 13-month pay namin, ba't tinax nila? Nagreklamo kami, sabi namin, dati wala namang ganyan eh. Nang kayuan na ho po, mga sip-sip. Talagang ang gaging pagkahalam, ewan ko lang, correct me if I'm wrong. Yung 13-month pay, bonus, yung pinirma ni dating Pangulong Marcos. Alam ko walang bonus, walang tax yun eh. Pero, nangyari, pag makuha namin yung aming 13-month pay o bonus, meron tax. Bakit ngayon? Pag pensionado ka ng SS, ng DSS, ewan ko po sa SS, DSS, kasi sa SS ako eh, meron naman akong konting nakukuhang pension. Tinutumbasan yung pension ko, times 2. Walang kaltas. Kaya yung mga nakasama namin sa trabaho, mga sip-sip sila. Sabagay, pinakinumbangan nila, pagsisip-sip nila eh. Pero masakit, yung iba. Nagsip-sip sila, nagsisi sila. Bakit? Akala nila, puro kanila. Akala mo, puro Pasko sa kanilang panahon eh. Dumating rin yung
nagagalit sila. Eh bakit? Nakaranas din sila ng abdi mula sa management. Yan. Kaya ako sinasabi ko lang ito, magandang balita. Yan. Sabi niya, 100% increase from 500 equals 1,000. Yan. Kaya kada monthly allowance ng mga senior dito po sa Maynila is 1,000 pesos. Ayan, nakalagay. Kaya, ayan. Kaya, muli po natin balik si Yani, ano? Ako masaya ako sa ganyan. Basta ako, kaya niya ako, bahala na sila. Ah, kayong mga nanonood ng video ito, kung kayo nasa City of Manila, please lang, ibalik natin si 1,000. Malay nyo, pag sinanalong muli, yung 1,000 baka maging 1,500 pa yan eh. Mapantog lalo man. Oh. Ang importante, yung increase ng allowance sa senior citizen. At sana, ibalik natin muli si Dr. Hani at saka si Yul Servo dito sa Maynila. City of Manila, bilang mayor, mayor at vice mayor. Ngayon, pagdating sa congressman, isa lang, ibalik natin si the working congressman, Ernix Dionisio. Yan, kaibigan ko po yan. The working congressman, Ernix Dionisio Jr. Muli natin ibalik po sa kongreso. Muli natin ibalik sa kongreso. Mabait, masipag. Nakikinig. Ayan. Yan lang po. At kami naman, nagkaroon kami ng benepisyo dyan. Ng Manila Council pa lang siya, City Council. Meron nagtangka po sa aming asosasyon noon. Dito, meron kaming asosasyon, yung Huwag Kang BBTO at Tenant Association. Meron pong gustong umagaw. Yung mga company sa tanas. Gusto nilang agawin. Sukat mo ba, meron na kaming asosasyon. Gusto pa nilang magtayo ng asosasyon. Di po ba? Para sila daw ang mamuno. Hindi umobra yan. Kami po nakarehistro na po sa SEC ito matibay na. Ayun ang ginawa. Di ko alam, parang sa akin narinig, kinutsaba yung mayor ng Maynila. Iba pa yung mayor nun. Nawala sa Maynila yung asosasyon namin. Kaya ko naalamin na ganyan. Kasi, nag-imbestiga po kami sa Council ng Manila. Alam niyo po ba, nung nalaman namin, merong bumulong doon. Sabi ng bumulong, kung walang nagutos, hindi naman mawawala yan. Yun. Nagkataon. Yung gustong umagaw ng asosasyon, nakaposisyon. Kaya pumasok sa isip ko yung ganid. Gusto nilang agawin. Pero salamat sa Diyos, hindi pumayag ang Panginoon Diyos na mahagaw ng mga demonyo niya itong aming asosasyon. Yun po si Ernix Puno ng umayos. Siya po yung city councilor na nasabi namin sa kanya yung problema. Ayun, minarathon hearing po nila. Minarathon hearing po nila ng konseo. Natapos! Nakabalik pong muli sa City of Manila ang aming asosasyon. Kaya ganun po ang aming pagtanaw ng hutang na loob. Si kay Konsyal Ernix Dionisio, at ngayon hindi na po siya konsyal, tumakbo siya ng congressman at pinalad siya at siya nakahupo sa ngayon. First termer niya. Ngayon, meron siyang, siyempre, ang congressman, 3 termer papasok sa second termer niya. Ako po, pag-iusap ko lang sa inyo, muli nating ialal si the working congressman Ernesio Dionisio Jr. ng District 1, Tondo, Manila.
Anytime may problema kayo, ito sasabihin, kailangan yung GL sa ospital, punta kayo sa opisina niya. Makakakuha po kayo ng GL. Basta sa mga sa ospital ano sa kanila, Mary Johnson, PGH, o saan mga ospital dito, yung sa puso. Yan. Nagbibigay po siya ng GL. Yan. Ngayon, nagbukas na rin siya ng butika niya. Meron na rin pong butika. Pwede niyong dalhin yung reseta. Kung walang butika, 2,000. Yan. Kita niyo po? Kung walang gamot, may 2,000 ka naman. Isipin mo kung minsan, pag tinignan mo yung gamot mo, konti lang, magkano lang, siguro 500, pero bibigyan kang alawas, 2,000. Saan ka pa? Kaya balik natin yan, ano? At hindi lang po yun, maraming benepisyo pa po na itutulong niya. Merong tupad, yan. Ay, yung mga inano ng kongreso, lahat yan, siyempre, congressman siya, di natural, pwede niya ring magamit yan bilang kongresista ng Distrito 1 ng Tondo, Manila. Yan po si Working Congressman Ernix Dionisio Jr. At saka ito po sama na natin si Dr. Hani 100%. Doon po ako masaya. Allowance sa senior citizen. Kasi senior na po ako. Ano ba? Eh yung mga bumabati ko sa kanya, ayan yun na po yun. Naghanap lang po ng pansin yun. KSP, kaya kulang sa pansin. Pero ito po, batas na po. Law is law. Kahit yun nung umupo ng Maynila, mananatili itong batas ito. Nasa susunod na administrasyon, kung gusto niyan dagdagan. Ano? Pero yung 1,000, guarantee na po yan. Kasi, pirmado na po yan. Ng City of Manila, under Ani Lacuna, at ng DSWD. Kasi yung DSWD ang pinaka kamay ng gobyerno to distribute ng mga tulong. Kaya kita nyo po sa mga kalamidad, ang unang gumagalaw ay ang DSWD. Ano po? Lahat ng nanunungkula sa gobyerno, ang kahakibat nila ay DSWD. Kahit na sino pang mayor dyan, sinong gobernador dyan, kongresista, senador, nandun po lagi ang DSWD. Kasi po siyang kamay ng gobyerno upang ipamigay ang nasabing mga ayuda. Kung ayuda man yan, o kung ano man yan, bahala na po kayo kung anong tawag yan. Ang importante, ito lang isa masasabi ko kaibigan. Nakikita nyo po yan, in Christ alone. Yung mga pangako ng mga politiko, lahat ng yan nagwawakas din po yan. Pero ito hindi nagwawakas. Si Kristo. Kung may Kristo ka, doon ka papanig sa mabuti. Sa mabuti ka papanig. Bakit? May Kristo ka . Kaya yung mga bumabati ko sa kanilang kapwa, wala pong Kristo sa buhay yan. Kasi bakit kanyo? Imbis na yung kanilang agenda ang itayo, ang una nilang ginagawa, naninira sila ng kanilang kapwa kandidato. Ako ang aking paniwala dyan, pag kandidato ka, ang itayo mo yung sarili mo. Siya naman nag-establish yun. Mahirap. Hindi mo tinatayo yung sarili mo, binabati ko sa yung kapwa mo. Huwag mong pakialaman yung sa kapwa mo nang hindi ka nila batikosin. Ang mahirap, nang binatikos mo yung kabila, natural gagantiyan. Nung gumantiyan, pumipiyok kayo. Yun ang masakit sa ganyan. Nakita ko po yun . Kaya sabi nung kabila, binabatikos nyo ako . Ngayon, nung siya nang nagsalita, ayun, nagpipiyok na po sila. Yan ang ibig ko sabihin. Pag politiko ka, politika ka, huwag kang bumatikos. Itayo mo yung good, ano bang tawag doon? Agenda de gobyerno. Kung ano yung gusto mo. Diba? Gusto ko mamigay ng bahay. Bahala ka.
Kung kagaya ni Manny Pacquiao noon, pag nanalo ako, bibigyan ko yung mga bahay. Ito pa rin Manilawin, dito pa rin. At least nangako siya. Wala siyang, hindi niya sinabing, sila nga, hindi nga sila makapangako ng bahay eh. Oh, kita nyo? Nag-number 3 pa si Manny Pacquiao. Kita nyo? Meron Una din si ganito. Bongbong, kalawa si Lenny, pangatlo si Bongbong. Eh, yung maingay, number 4 lang. Yan ang ibig ko sabihin. Kung gusto mong sumabak sa politika, tayo mo yung sarili mo lang. Hindi yung batikos dito, batikos doon eh. Pantay-pantay lang naman tayo sa Panginoon Diyos eh. Lahat ng politiko gusto magsilbi. Pero ang iba naman, gusto nila, hindi, kailangan manira ako. Yung pala, yun. Pera. Dahil sa politika, yumaman. Huwag naman ganon. Wala naman kayo madadala pag namatay kayo. Eh, baka kala nyo. Sige, magpayaman kayo. Kala nyo, madadala kayo pag... Yung ang patay, nakita ko, nilalagyan ng 100 sa kamay eh. Pero nang inilibig, kinuha rin yung 100. Kasi pag hindi mo kukunin yung 100 doon, kukunin na sa pulturero yun. Pera din yun, 100. Marami na mabibili yun. 1 kilong bigas, tsaka sa sardinas. Oh. Sa hirap ng buhay ngayon. Kaya, yun lang masasabi ko. Kaya yung mga bumabatikos ng ganyan, sinisiraan yung kapwa nila politikos. Ako, for me. Hindi ko iboboto yan. Eh, bakit? Ala sila na ito yung sariling agenda. Kundi ginawa na, puro manira na manira. Anong ano mo doon? Ano yung pagmamalaki mo? Di marites ka lang ng marites. Dati naman sa kanila. Oh. Tatandaan nyo yan, ha? Kaibigan. Ako, yung aking nakikita. Wala akong inaano dyan. Akin naririnig. Oh. Yan lang. Kaya, pag sila nabatikos, putak na sila ng putak. O, ngayon, siguro nakita nila, wala. Ano, nakita ko nung isa sa social media, sumasawsaw na sa mga demonyo. Yun ang masakit. Hindi basta-basta pagtakbo sa politika. Maraming perang gugugulin yan. Eh, siyempre, kung wala kang pera, anong gagawin mo? Kailangan sumanib ka sa mga demonyo. Yung may pera. Oh. Yan ang masakit. Isipin nyo, mga korap, sumasama ka sa mga korap dahil lang sa... Siyempre, kung walang ganyan, sasama ka ba? Lalo na ngayon sa hirap ng buhay, sabi nga nila, lagay muna. Ganyan ang tao eh, lagay muna. Hindi naman tutugtugan joke box kung wala kang iuhulog na pera dyan. Eh. Nakakita ba kayo ng joke box? Pag hindi mo inulugan ng 5 piso yan, tutugtog ba yan? Kahit kalabugin mo pa yan. Pero naglagay ka ng 5 piso, kakanta yan. Video eh. Kung wala 5 piso, hindi. Makakakanta ka ba dyan? Hindi. Ulugan mo muna. Kaya ito lang payo ko ha. Tip ko yan sa inyo. Ito. Dito ako masaya. Bakit? Senior citizen ako. Oh. Hindi ba ba? Kayong mga senior, hindi ba kayo sumasaya? Tayo kahit 500 na kayo. Dapat masaya na tayo. Lalo na ngayon. Time is 500 plus 500 is 1,000. Time is 1,000. Tapos makakakuha pa sa national pension ng national government. Ganon din, 1,000 din. Oh. Eh di kung pagsasabayin nila yung bigayan, eh di doble bado ang bigay sa mga senior citizen in the Philippines. Ganun lang po yan. Basta may Kristo ka,
Hindi kayo patatalo ni Kristo. Tandaan niyo po yan. Inquas alone! Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Brother Manny Bautista. Ba? Salang. Kaibigan. Like. Share na share. Yung mga nasisiran, i-share nyo po sa iba. Napakagandang balita. 1,000 allowance. Starting January 2020. Bye-bye!